So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. Ngayon may share lang ako sa inyo mga katropa kung paano tayo magtanggal ng dual flywheel mass mga katropa. Ito kasing unit na to mga katropa is ayaw ipagawa ng may-ari. Siguro wala siyang budget kaya ibabalik na lang natin para hindi kalat-kalat mga katropa yung kanyang parts. Kumbaga bubuin natin. Yung issue nga pala nito mga katropa is yung bumigay yung piston number 4 mga katropa, kaya need to overhaul pero wala sigurong budget kaya ayaw ipagawa. Actually matagal na to mga katropa, ilang buwan na rin nakatambay dito, hihintayin natin yung go signal ng may-ari. So nag-decide yung may-ari na wag na lang ipagawa, siguro ipaparking na lang nila sa area nila mga katropa. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong yung mga subscriber, YouTuber, viewers. Yan, sa mga patuloy na nagsa-subscribe sa akin channel, shout out sa inyo mga katropa. Sa mga nagla-like at comment at nagko-comment sa akin comment section, shout out sa inyo mga katropa. Maraming salamat mga katropa sa pagsuporta sa akin channel. So yun nga mga katropa, i-show ko lang sa inyo kung paano tayo magtanggal ng dual flywheel mass mga katropa ng WE engine or kung anong klaseng flywheel mass. Bibigyan ko lang kayo ng basic idea lang mga katropa. Ito kasi yung idea na ginagawa ko palagi pagka nagtatanggal ako ng dual flywheel mass mga katropa. Shout out sa mechanic group admin, kay parang Janjan, kay parang Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga ibang group admin, sa mga member natin, shout out sa mga patuloy na sumusuporta. Yan, maraming salamat mga katropa. So tara, umpisan na natin mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Mechanic TV. So ito nga si ating flywheel mass, si dual flywheel mass mga katropa. Kung mapapansin nyo yung bolt, hindi naka-center. So medyo malapit na nga sa katotohanan, pwede na nating matanggal yung bolt mga katropa. Ayan, kung mapapansin nyo yung kanyang bolt. Kasi itong flywheel, recommended for replace na mga katropa kasi malakas na yung alog mga katropa. Ayan. O, paano naman kung yung flywheel natin is hindi naman siya recommended for replace pero magpapalit ka lang ng oil seal. Siyempre tatanggalin natin yung flywheel para makapagpalit tayo ng rear crankshaft oil seal. So paano ba natin tanggalin yan kasi nakalaban? Kumbaga ito mga katropa, gaya na sinabi ko, malapit na sa katotohanan yan. Konting-konti na lang yan, mailalabas mo na yung bolt niya mga katropa. Paano pagka hindi pa siya defective? Siyempre malayo yan, aabot pa ng kalahati ng bolt yung ano nito. Hindi mo maipapasok yung ating socket para matanggal natin yung flywheel bolt. Ayan o, diba? Siyempre ito defective na nga mga katropa, kaya malapit na sa katotohanan. Paano pagka wala pang problema yan, di nasa kalahati pa ng bolt, hindi natin maano. Kasi meron akong kasi minsan merong nagme-message paano daw ba, or meron akong nakikita sa ating Facebook page yan, sa ating group, paano daw ba tanggalin yung ating flywheel mass. Kasi nga nakaharang nga naman mga katropa. Ito pagka pinuwersa mo to matigas yan mga katropa, kaya hindi mo mapupersa ng basta-basta lang yan. So ngayon i-share ko sa inyo yung aking simpleng idea mga katropa para matanggal natin. Kaya sinabi ko defective na to kaya medyo malambot na, pero ganun din naman yung ginagawa ko mga katropa kahit na wala pang problema yung flywheel mass. Simpleng paraan lang mga katropa yung ginagawa ko rito mga katropa, i-share ko sa inyo. So ito mga katropa, kung mapapansin nyo itong slot yan, kunin ko lang ilaw natin para makita nyo mga katropa. Sa flywheel mass kasi ng yan, BT50WL manual, yung flywheel mass niya kung mapapansin nyo meron siyang slot. Ayan, slot, ayan, yung mga slot na ganyan mga katropa sa gilid. Ayan, meron din dito slot, may mga slot yan mga katropa sa gilid. Ayan, meron pa rito. So paikot yan, merong slot mga katropa. So yung slot na yan, dyan natin siya i-release yung ano para sumenter yung kanyang butas dito sa bolt. Papakita ko sa inyo kung paano mga katropa. Gamit ko lang naman dito screwdriver kasi nga medyo malambot na to. Although medyo malambot na, hindi pa rin siya naka-center, hindi pa rin natin siya ma-center mga katropa.
So same paraan lang naman, kahit walang problema yung flywheel, ito rin yung paraan na ginagamit ko. Ipapakita ko sa inyo mga katropa. Yan, tandaan nyo yung meron mga slot sa gilid na yan mga katropa. So tara, umpisahan natin mga katropa. Take note lang mga katropa, pag sinisikwet nyo itong flywheel mass dito, huwag nyo hayaan madadamage yung inyong gear na to mga katropa. Yan, yan kasi nakadepende yung ating pag start ng engine. Kumbaga nandyan yung crankshaft sensor, dyan siya kumukuha ng sa mga gear na to mga katropa. Dyan nakatapat yung ating crankshaft sensor, kaya huwag nyong hayaan na masira ito, huwag madamage. Kaya nga ingat-ingat tayo sa mga ginagawa natin mga katropa, kasi isa sa dahilan kapag yung isa nito is nagka-problema or naputol, magkaka-problema na tayo sa crankshaft sensor mga katropa. Sa starting natin, halimbawa ito na bumaloktot, hindi nyo napansin, yan, magkaka-problema tayo sa starting system. So ingat lang pagka sinisikwat natin yung ating flywheel mass dito sa side na to. Medyo titignan din natin yung mga sinisikwat natin, baka nadadamage na mga katropa. So yun lang mga katropa, take note lang naman yun, kasi dito nakaano yung crankshaft sensor, diyan siya kumukuha ng signal. So kaya mag-iingat tayo mga katropa sa lahat ng mga ginagawa natin. Medyo tinitignan natin at pinapag-aralan din natin mga katropa. So papakita ko sa inyo kung ano tanggalin. Tatanggalin nyo lang naman ito mga katropa. Halimbawa magpapalit kayo ng oil seal or magpapalit na kayo ng flywheel mass, dual flywheel mass yan. So gaya sinabi ko, sisikwatin lang natin mga katropa. So dito may slot, ayan. Gaya sinabi ko, may problema na tong dual flywheel mass, so recommended for replace. Pero yung procedure ng bago at saka yung luma na ginagawa ko, ganito lang din mga katropa. So siyempre pag wala pang problema, wala pang alog yan mga katropa. So sisikwatin ko lang dito yan mga katropa. Tapos kukuha ko ng isang screwdriver. Yo. Pagpalitan natin, yung gamitin natin yung isa. So kaya gumamit ako ng normal na screwdriver lang. Medyo ano na kasi ito mga katropa, medyo malambot na. Yan, kung makita nyo matatanggal na nga eh. Kahit na nakasampa pa yung engine, ganun din yung procedure ginagawa ko mga katropa. Yan, mapapasin nyo. See? So medyo malambot lang to mga katropa. Gaya yung sinabi ko nga, palitin na tong flywheel mass. Pero kahit na bago pa yan at walang problema yung flywheel mass, ganyan din yung style na ginagawa ko mga katropa. So yun, matatanggal na natin si ano, naka-center na yan ano. So kung kinakailangan na hindi nyo natanggalin, alam mo magpapalit lang kayo ng oil seal kasi nga may leaking. So yung lock nyo, huwag nyo natanggalin mga katropa pagbaba ng flywheel. Pag natanggal nyo na yung bolt, siyempre huwag nyo natanggalin para hindi na kayo mahirapan mag lock ulit mga katropa. So ayan o, ito maluwag pa itong bolt. Sample lang naman mga katropa para magkaroon lang kayo ng idea. Ayan o. So ganun lang mga katropa yung ginagawa ko. Sinyer ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea paano tanggalin. Kahit na nakakabit pa sa unit yung engine, ganun din mga katropa. So madali lang. Yung iba kasi meron ko nakakita nahihirapan. Ayan, tanggal na yung bolt. Pwede nyo lang tanggalin yan mga katropa, yung bolt na yan. Yan sinabi ko, huwag nyo nang tanggalin yung lock kung magpapalit lang kayo ng oil seal para pagbalik hindi nyo na isisikwatin ulit mga katropa. Kung mapasin nyo, itong oil pan nasa baba. Nasa baba yung pag binilitan natin yung engine, nasa baba itong lock natin.
So kaya walang abala, hindi abala sa taas. Siyempre, pag nakakabit yung engine, magsisikwat tayo sa parting ilalim kung saan yung free. Yeah. So ayun, nakalock. Ito medyo madali lang kasi nga may problema na yung flywheel mass. Ayan. So itong engine, pinakukumpleto lang sa akin ng may-ari kasi nga ipupull out nila mga katropa. So yung higpit nito wala sa torque lahat yan, pati yung camshaft, crankshaft, hindi ko na tinork yan kasi may problema nga si number 4. Hindi nga nakakabit yung piston niya kasi nga basag yung connecting rod. Parang kumalas yung bolt ng connecting rod ito mga katropa. Unang dumating to yung ingay nito parang overlap, nag-overlap na yung piston, tumatama sa valve kaya yung tunog niya malakas. So yun yung ano nito. Tapos syempre kailangan natin ibaba para makita natin at ma-quotation natin yung ano. Sa quotation naman, siyempre nakababa na tayo, palit na lahat ng bearing, kung alin yung na damage, siyempre piston, lahat palit ng piston yan kasi nga may mga tama. Tapos siyempre yung mga ibang parts, overhaul, lahat ng panloob pinapapalitan ko mga katropa. Tapos ito nga nakakita ko itong tinatanggal ko, may problema. Si clutch naman medyo manipis na rin. Andito si clutch, kunin natin. Pakita ko lang yun si clutch. So ayan, ayan yung clutch niya mga katropa. So maabot na sa rivet. Yan, maabot na sa rivet. Kung mapapansin nyo yung clutch niya, hindi siya pantay. Hindi siya pantay mga katropa. Medyo manipis yung loob. Yan, posisyon niya ganyan kasi may bumigay nga ano pa siya yun. Posisyon niya syempre ganyan. Yan posisyon niya. So ito yung clutch ng ating clutch pack ng ating WE engine. Yan. So ibabalik ko rin ito mga katropa. Yung gagawin ko kasi rito, siyempre pinasasampa yung unit sa yung engine sa unit. Siyempre kukumpletuhin natin mga katropa. Kakabit natin yung flywheel. Kailangan center din para hindi tayo mahirapan. Siyempre yung unahin ko yung block lang, ihuhuli ko muna yung head para hindi ako mahirapan mga katropa sa bell housing sa mga bolt. Yun mga katropa yung ating ano. Ganun lang mga katropa. So ikabit muna natin itong bolt. Halimbawa ibabalik na natin. Yan. Kasi napalitan na natin ang oil seal. So kalimitan oil seal yung mga ginagawa para tinatanggal nila itong flywheel, dual flywheel mass, papalit sila ng oil seal or may problema yung flywheel mass. So higpitan natin ng konti kahit na hindi na natin i-torque. Hindi naman nila mapapaandar yan mga katropa. So meron siyang 12mm na bolt sa WE engine. So after niya, siyempre nakompleto nyo na mga katropa, i-release na natin. Medyo malapit na nga ito mga katropa kasi nga, gaya sinabi ko, may problema na itong flywheel, double flywheel na ayan. Nagkaganyan na yung alog ng dual mass flywheel. So recommended for replace yan na mga katropa, huwag nyo ibabalik. Depende kung ayaw papalitan ng may-ari mga katropa yung kanyang flywheel. So wala na kayo sagutin dun pagka ganun na ayaw papalitan kasi ito medyo mahal ito mga katropa. Ganun din yung procedure, magpapalit kayo ng clutch, nakita nyo defective ito, tatanggalin nyo. So ganun din yung procedure mga katropa. Kung magpapalit kayo ng clutch, huwag kayo magpapalit ng halimbawa manipis yung manipis na yung clutch. Huwag yung clutch line papalitan nyo mga katropa, set na kagad yan sa loob, pati yung release bearing. Yan, may mga tama yan. Pag malalim na yung tama dyan, palit na kagad yan mga katropa. Automatic yan, para hindi kayo nagkakaproblema. Yung iba kasi tinitipid yung palit ng clutch line pinapapalitan, yung pressure plate hindi. Once na nagpalit kayo, set na set yan mga katropa, para walang nagiging problema. Meron nga dyan, nagpalit ng clutch lang, ganun na. Paano hindi mo pag-iisipan yung loob ng transmission mga katropa? Clutch line pinalitan, hindi sila nagpalit ng
cover or pressure plate. Kaya minsan pag nagka-problema, kung ano-ano nang inaano nila, nagpalit na ako ng ganyan, tapos hindi pala set pinalitan. Paano hindi pag-iisipan yung loob, tapos magtatanong ganun, tatanong nila, nagpalit ako ng clutch tapos ganun pa rin sir, ganun pa rin. Imposible naman kasi kung magpapalit ka ng set at magandang klase yung ilalagay mo mga katropa na pyesa. Yeah. So yun lang mga katropa, sinyer ko lang sa inyo kung paano natin i-release yung double mass flywheel mga katropa. Ganun lang naman ginagawa ko, napakasimple lang mga katropa. Sinyer ko lang para sa mga hindi pa naka-encounter, baka maka-encounter sila. So try nila yung idea natin mga katropa kung effective pa. Siyempre, huwag kayong gagamit ng screwdriver na mahinang klase kasi nga matigas yan. Pagka walang problema mga katropa, laban yan pag walang problema. Gumamit kayo ng mga screwdriver na mga gantong klase na yan, matitigas kahit na sikwat mo, nandiyan pa rin mga katropa. Pero siyempre yung maliit lang para pumasok dito sa loob ng ating slot para ma-release yung ating dual mass flywheel. So yun lang mga katropa, ganun lang ka basic.